The Three Flowers of Florencio Mansion. Chapter 7, Yaya or Mama. Pareho kaming apat na masayang nagtatampisaw sa tubig dagat. Naghahabulan sa tubig si Kainzo at Draco habang tahimik na lumalangoy lang si Draco. Ako naman ay dinadama lang ang paghampas ng alon at ang patama ng mainit na sinag ng araw sa aking balat. Pakiramdam ko tuloy magkaka-sunburn ako nito. Red, ikaw ang taya. Sigaw bigla ni Draco matapos niya akong tapikin sa aking braso. Nabigla naman ako at nakita siyang tumatawang pinipilit na tumakbo sa tubig kahit halatang hirap na hirap siya. You make habol-habol to US, babae. Sigaw naman ni Kainzo kaya lalo akong natawa. Basang-basa silang dalawa at parang sinabunutan kasi gulong-gulo na ang mga buhok nila. Sige na nga, 1, 2, 3. Sigaw ko tumakbo papalapit sa kanila. Tumakbo din naman sila papalayo at dahil mahirap na tumakbo sa tubig ay hinihingal ako at nangangalay ang kamay ko sa pagkampay para mas bumilis ang takbo ko. Ang daya nyo naman. Ang lalaki ng mga BS nyo. Anong laban ng 2011 flat na katulad ko? Pasig akong sabi na ikinatawa nilang sabay. Kaya mo yan, Red. Sabi ni Draco at kinindatan pa ako ng kupal. Umirap naman si Kainzo sa akin. You can do it, babae. Kahit na ang pandak mo, kaya mo yan. Fighting lang. Sigaw niya naman. Hindi ko alam kung anong i-react ko. Para kasing insulto na parang hindi ang sinabi niya. Lumingon-lingon ako. Hindi naman siguro kami tinitignan ng mga tao kasi kung oo man, nakakahiya ng sobra. Para kaming mga baliw dito na tumatawa at nagsisigawan. Hinihingal na nga ako, ang daya niyong mga kupal kayo. Ni hindi na kayo naawa sa maliliit na binti ko. Reklamo ko pa. Binulatan lang ako ni Kainzo at mabilis silang tumakbo palayo ni Draco habang hindi magkamayaw sa pagtawa. Rinig ko nga kahit ang layo nila, halatang ang saya nila na naasar na naman ako. You can stop chasing them if you want ta. Just leave them there. Hayaan mo silang magmukhang tanga. Tumawa, at tumakbo na parang mga abnoy kahit walang humahabol sa kanila, he said as he smirked. Nagtaka naman ako bigla sa inasta nito pero dahil gusto kong makaganti sa dalawang kupol niyang kapatid ay nag-agree ako sa sinabi niya. Tara, iwan na natin sila, pabulong kong saad at natawa na lang nang makitang takbo pa rin ng takbo ang dalawa nang walang lingon-lingon. Let's go! Magiliw niyang sambit at naglakad na kaming sabay para umahan sa tubig. Nang makapunta sa buhangin ay agad siyang tumakbo at hinawakan niya ang kamay ko kaya sabay kaming tumakbong dalawa papalayo ng papalayo sa dalawa. Saan ba tayo pupunta? Hinihingal kong tanong. Basta, kung saan hindi nila tayo makikita at makakapagtago muna tayo. I'm sure that they are fuming with anger if they found out that we tricked them, paliwanag niya na ikinatango ko naman. Tama nga naman siya. Baka kapag nakita nila ako ay biglang na lang nila akong sugurin at pagtulungan. Lalo na talaga si Kainzo, Diyos ko ti. Sureness na pumuputok ang butse nun ngayon. Tama ka. Ano namang gagawin natin ngayon yan? Tsaka saan naman tayo magtatago? Tanong ko ulit. Napanguso naman siya at nag-isip muna. Kahit saan na lang muna. Basta medyo malayo doon sa hotel natin at sa pinaliliguan nila. Pagkatapos ay nagpatuloy kami sa paglalakad. Habang naglalakad kami ay nagtaka ako kung bakit parang may mainit na bagay na nakaipit sa palad ko. Nang tingnan ko ito ay napasinghap na lang ako at kumalabog na naman ang puso ko. Nakahawak pa rin kasi ang kamay ni Draco sa kamay ko at kanina pa pala niya hindi ba nibitawan ito. Naiilang tuloy akong tignan ang mga kamay naming magkalapat at minsan napapatingin ang mga tao sa amin. Iniisip siguro nilang magkasintahan kami kasi magkahawak kamay kami. Tumikim naman ako para makuha ang atensyon ni Draco. Yung kay kamay ko, Sir, marahan kong sabi. Nang Mary Alisang nakahawak pa rin pala ang kamay niya sa kamay ko ay bigla niya itong binitawan at nakita ko kung paano namula ang pisngi niya at pati tenga. I'm sorry. Wala ho iyon, sir. Okay lang. Hindi ko rin kasi napansin, gutom lang siguro ako kaya ganito. Tara, kain muna kaya tayo. Suhestyon ko. Okay, tara na.
At naglakad na siya kaya sumunod naman ako. Gag 0. Nagiging abnormal na naman itong puso ko. Normal pa ba to? Alaga ko sila at yaya naman nila ako. Just me naman, Red. Narating na namin ang isang maliit na hut na may maraming mga turista ang kumakain at dahil doon ay lumilikha ng ingay ang pag-uusap ng bawat isa. Anong gusto mong kainin? Tanong niya nang makahanap na kami ng perfect spot para sa aming dalawa. Nag-isip naman ako, parang gusto ko itong spaghetti bolognese, chicken parmesan, at sa drinks. Strawberry smoothie na lang, sabi ko habang binabasa ang mga nakasulat sa menu. Tumanggaw naman siya at tumawag ng waitress. He dictated our orders and the waitress immediately and attentively listed all of it. Will be served in just a few minutes, Madam and Sir, anito at magalang na nilisan ang aming mesa. Habang naghihintay sa pagkain ay luminga-linga muna ako sa labas patignan ang mga taong nag-e-enjoy sa pagtampuso sa tubig dagat. Maraming mga batang naglalaro sa buhangin at nagtatawanan. Madami ding mga foreigners na nagsasunbathing sa ilalim ng masiglang siharing araw. I really love it here. I love the vibes and how comfy everything is. It's just so calm here and I couldn't ask for more. It is relaxing and the air is just so soothing in the skin and in the nose. Sariwang hangin ang malalanghap mo dito kaya sobrang ganda at sayang mamalagi dito. Do you like it here? Biglang nawala ang pag-iisip ko nang malalim nang magsalita si Draco. Nakatingin din siya ngayon sa labas kung saan ako nakatingin kanina. I nodded my head. Yeah, ang ganda kasi dito. Nakaka-inlove ang view at ambience. I like it here too. When we were young, Mommy and Daddy used to bring us here and we always had fun and relaxed for almost a week or two. It was just so fun to see them laughing and smiling to us. But now that we've grown old, I think that we also have grown apart from each other. At dahil doon ay naawa ako sa kanya. Tinapik ko naman ang balikat niya. Cheer up, Draco. Huwag kang malungkot. Nandyan naman ang mga kapatid mo para maging fun ulit ang experience mo dito, eh. Sabi ko pa para mabawasan ang dinadala niya. He just slightly smiled. Yeah, I think so. But they are sometimes a pain in the ass. Lalo na si Kainzo, medyo may pagkaabnoy talaga kasi iyon, eh, kwento niya pa na ikinatawa ko. Hindi ko alam na kaya niyang pagsalitaan ng ganito si Kainzo kasi nung isang linggo lang ay magkakampi silang inaapi-api ako. Nangalumbaba naman ako. Tingin mo ba galit talaga sa akin si Kainzo at may plano talaga siyang ipatanggal ako sa trabaho? Curious kong tanong. Umiling naman siya kaya napakunot noo ako. I think he is not. I know Kainzo well because the two of us are just so inseparable when we were young up until now. Medyo abnoy lang iyon minsan but he is also soft and sweet when you already get to know him. Napaisip naman ako dun sa sinabi niya. Totoo. Hindi naman kasi halata sa kanya na soft at sweet, sabi ko habang nakangiti. Ngumisi din siya. Kapag bamuka lang bibig nun, ganun talaga siya kadaldal. Wala naman akong nasabi pa at dumating na rin ang pagkain na in-order namin. Babalik na ba tayo sa hotel? Tanong ko kay Draco. Kasalukuyan kaming naglalakad ngayon sa gilid ng tubig dagat. Medyo nababasa na rin ng tubig ang mga paa namin pero hindi namin iyon alintana. He hummed. Yeah, babalik na tayo kasi baka magwala na iyong dalawa kapag nagtagal pa tayo dito. Aniya. Napangisi na lang ako ulit at umiling-iling ulit. Where the fuck did you two go? Biglang bungad na sigaw ni Kainzo sa amin nang makarating kami sa hotel na tinutuluyan namin. Chill. We just walked and we ate, sabi naman ni Draco. Tinaasan naman ako ng kilay ni Kainzo habang hindi ko pa rin nakikita si Draco. Nakakabanas ka talagang, babae ka. Ani Kainzo at Molditang tinalikuran kami. Don't mind him. Kakalma rin iyon mamaya. Medyo bonus pa siguro kasi para silang tanga kanina doon na tumatakbo. I heard Draco chuckle and I smiled. Sana nga. Ang arte pa naman nun. Tapos ang init pa ng dugo pagdating sa kin. Ngumiti lang siya ulit at nagkibit balikat. Oh, well, papasok na muna ako sa loob. Magbibihis na ako. I think you should too.
Tumanggaw lang ako at pumasok na nga siya sa kanyang hotel room. Tapos na akong magbihis. Lumabas ako sa room ko kasi nababoryong ako doon pero bumungad agad sa pinto ko ang mukha ni Draco. Oo. He was taken aback for a second when he saw me. Anong ginagawa mo riyan, Draco? Tak ang tanong ko. Lumunok naman siya. Iimbitahan sana kitang kumain sa baba, nahihiya pang aniya sabay kamot sa kanyang batok. Sa totoo lang ay medyo busog pa talaga ako pero ayaw ko namang tanggihan siya kasi inosenteng nakatingin siya sa akin habang hinihintay ang magiging escort ko. Okay, nasabi ko na lang. Yes, sabi naman niya dahil sa tuwa. Tara na, aya niya pagkatapos at hinayla na naman niya ako. Haste, palagi na lang talaga nang hihila ang isang ito. Nag-marathon ba to dati? Bosat lang, palagi na lang ako pinapatakbo, Nang makababa kami doon ay agad siyang naghanap ng mesang pwede naming kainan at nang makapili na siya ay hinaylan na naman niya ako doon. About what happened last night? I'm sorry, sabi niya na ikinabigla ko. Nakatingin siya sa akin na puno ng pagsisisi ang kanyang mukha. O okay lang naman, sir. Tumikim naman siya. What did I tell you to call me, Red? Aniya pagkatapos kaya tumagambol na naman ang puso ko. Kinakabahan at naihilang na tumikim ako. Draco, okay lang naman sa akin iyon. Nenas lang naman ako ng kaunti dahil sa pinagsasabi ni Kainzo kanina, sabi ko para pagaanan ang paligid. Tapos mas nabigla ako nang hawakan niya ang kamay ko. Red, I know you're so nice. I can see that. I like you, sabi niya kaya nahigit ko ang aking hininga. Ang OA, bakit ang bilis naman neto? Di Draco, magsasalita pa sana ako kaso nagsalita na siya ulit. I like you as our yaya. At dahil doon ay parang sinampal ako at namanhid ang buong mukha ko. Yan, ang dalulo mo kasi, Tay. I think sa lahat ng mga naging yaya namin ay ikaw ang pinaka-the best, pinaka-moldita, mabait, pero cool. You know, you give the vibes na parang ang soft and comforting mong kasama. Hindi ko naramdamang iba ang tingin mo sa amin, parang tinuturing mo lang kaming kaibigan, barkada, ganun and I really appreciate you for that. Kasi simula pa noong mga bata kami ay hindi kami nagkaroon ng mga totoong kaibigan. Palagi nila kaming kinakaibigan kasi alam lang nilang map-era ang parents namin. May bahid ng lungkot ang kanyang mukha habang sinasabi iyon. Hindi naman ako nakasagot at napipilang. Hindi peren maproseso ng aking utak ang mga pinagsasabi niya kanina lang. To be honest, I want you to be our yaya na lang forever kasi ngayon ko lang nakita ulit na maging ganon kasaya ang mga kapatid ko. Simula nang naging busy sila mom and dad sa work ay wala nang saya sa mansion. Tahimik at paulit-ulit lang ang nangyayari sa amin. Ngayon ko lang nakita si Kainzo ulit na maging ganon kamadada sa harap ng isang tao. At si Draco naman, ngayon ko lang nakitang nakipag-close siya sa isang babae. Warmth enveloped my heart when he said that. Hindi ko alam na ganito pala niya ako na-appreciate bilang yaya nila. Thank you, sabi ko na lamang. Ngumiti lang siya sa akin. Oh, look at who we bumped into here. Draco, sabi ng isang lalaking may blonde na buhok habang nakangiting tumitingin kay Draco. Marcus. Ikaw pala, gulat na saad ni Draco at tumayuit para daluhan ang kaibigan daw. Kamusta ka na? Tanong ng lalaking Marcus daw ang pangalan. I'm fine. How about you? Of course I'm just fine. Medyo nai-stress lang dahil sa business ni Daddy. Tumawa naman si Draco. I can feel your pain, bro. Sabay silang tumawa pero hindi ko sila pinansin at kumain lang ako. Oh. Who is she? Biglang tanong ng Marcus daw pero hindi ko pinansin. Malay ko ba kung sinong pinag-uusapan nila? Mama, parang lutang na sambit ni Draco dahil doon ay napatingin ako sa kanila. Nanlaki naman ang mga mata ng Marcus. Mama mo, gago. Kaedad lang ni Kainzo yan, Natatawang sabi naman nitong Marcus habang nakatingin sa akin. I mean, mamahal, mahal ko siya. Bulalas ni Draco na nagpabilog sa mga mata ko. What?
Napao naman ang hugis ng labi nung Marcus. So girlfriend mo pala. Wow, ang galing mong pumili, ah. Sabi pa ni Marcus habang nakatingin pa rin sa akin kaya nailang ako at nag-iwas ng tingin. Kinakabahang sabi ni Draco at hinawakan ng kamay niyang nanginginig ang kamay kong sobrang lamig. Siyempre siya ang magiging mama ng mga magiging anak namin sa future kaya ganon, katwiran pa niya. Gago, bakit nagsisinungaling to? Trip niya lang. Dinamay pa ako, anong mama ng mga magiging anak sa future? Tanji na naman. Ano tong pinagsasabi niya? Marcus chuckled. Ang advanced mo na ngayon, mukhang nagkakatast ka na rin, kaibigan. Draco nervously chuckled. Siyempre nagmana lang sa kay daddy, matinik. Tumanggaw naman si Marcus. Sige, may one ko na kayo, baka nakakaabala na ako sa date nyo. Ani Marcus sabay kindat kay Draco. Gago, anong pinagsasabi mo doon kanina? Halos naghe-hysterical na sambat ko sa kanya nang makaalis na si Marcus. I'm sorry, Red. Hindi ko kasi alam ang sasabihin ko sa kanya. Ex ko siya, Red. At ayaw kong mapahiya sa kanya. Ayaw ko namang sabihin na yaya kita kasi iisipin niyang masyado naman akong OA. Kahit ang tanda ko na, may yaya pa rin akong kasama, paliwanag niya na nagpakalma sa akin. Huminga naman ako ng malalim. Okay, pero huwag mo nang uulitin iyon, sabi ko at parang nanay na tinaasan siya ng kilay. He just chuckled. Yes po, mahal. Tudyo pa niya na lalong ikinapulan ng aking mga pisngi. Hindi ko na talaga yata kakayanin ang kaabnormalan ng mga to. Kung nakarating ka dito sa dulo baka pwede makahingi ng subscribe at like kita-kita ulit sa susunod na chapter.